Pwede. Upo ka lang. Katulad ng dati. Kalma lang. Ah, sige. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa tub 'alaina wa liwalidina wa lisairil muslimina fi kulli makan. Allahumma barik lana fi liqa'ana hadha wa tub 'alaina waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Lakal hamdu kullu wa laka syukru kullu. Allahumma inna nas'aluka an taqabbal hajjana hajjul mabrur wa sa'yan mashkur. Allahumma amin. Mga kapatid sa Islam, kung kayo ay tatanungin, ano yung dapat ang isang tao ay siya ay magkaroon sa kanyang buhay? Marami tayong dapat magkaroon tayo, di ba? Gusto mo magkaroon ng bahay, kotse, yung walang asawa, asawa, yung may asawa, dagdag. Marami na gusto mong magkaroon ka. Pero ano yung dapat na ikaw, ako, tayo ay dapat magtaglay na kailanman ay mayroon tayo nito? Palagay nyo, bro. Ano yun? Ha? Mashallah, ang pananampalataya. Ang iman, pananampalataya, yun ang Tagalog ng iman, ang pananampalataya. Ano pa, mga kapatid? Ang taqwallahi azza wa jal. Allahu Akbar. Ang magkaroon ng isang tao na tunay na taglay na pagkatakot sa Diyos. Bakit, mga kapatid? Kasi pag ikaw, isang tao, alipin o isang mananampalatayang Muslim, na mayroon ka nito, panatag ka kahit saan ka pumunta sa lahat ng paglalakbay mo. Yan ang sandata mo. Yan ang protection mo. Yan ang yaman mo. Yan ang pinakamabuting mayroon ang dapat isa na magkaroon siya dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Sabi ni Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, alayka bitaqwallah fa inna hadha asasu kullu khair. Kailangan ikaw ay magkaroon at magtaglay ng takot sa Diyos. Dahil yan ang pundisyon at yan ang tanging tunay na dapat magkaroon ng bawat isa sa atin. Dahil yan ay magdadala sa iyo, magdudulot sa iyo ng pinakamaraming mabuti na pamumuhay mo dito sa mundo. Ibig sabihin, kapatid, maski wala kang pera, wala kang pamilya, wala kang kayamanan, wala kang kapangyarihan, wala ka sa anumang pinagpapaligsahan ng tao dito sa mundo, pero kung ikaw ay mayroon tunay na taglay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay sapat na sa buhay mo bilang isang Muslim, dahil yan ay makakasama mo at tunay na yaman mo dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. At kung titignan natin ang ating pag-hajj ngayon, at kung titignan natin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ang tunay na dapat mayroon tayo na magkaroon, at kung bakit bakit tayo nag-aayuno, bakit tayo nag-hajj, bakit natin isinasagawa ang mga haligi ng Islam, dahil ang resulta nito
at ang dapat ikaw, ako ay dapat magkaroon ay ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayo na mga mananampalataya, ang pag-aayuno ay ipinag-uutos sa inyo sa katulad ng pag-uutos ng mga nauna sa inyo. Bakit? Dahil ang layunin nito ay dapat lang kayo ay magkaroon ng tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-aayuno, ang layunin nito ay magkaroon ka ng tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pag-hajj, itong ating paglalakbay sa hajj, ang mga taga-Pilipinas na mga kababayan natin, batid nyo ba? Bawat isa sa kanila, 340,000 peso. Yun lang yung hotel at saka ticket. Yun lang yun. Wala pa dun yung gastusin o yung baon o anong gusto nilang bilhin. 300,000 or more than sinakripisyo yun para lang sa pagtugon sa pag-hajj. Dahil bakit mga kapatid? Dapat ikaw na nag-hajj, dapat may mabago sa'yo, dapat magkaroon ka nito. Dahil kung wala rin, ano rin saysay ang pag-hajj mo? Anong saysay ng pagod mo? Anong saysay ng anumang sakripisyo na ginawa mo? Nilisan mo ang pamilya mo, ang trabaho mo, gumamit ka ng pera, napagod ka. Ano? Bakit? Dahil sa pag-hajj. Pero kung hindi rin nabago at wala ka rin natutunan, is faida, yakulul Arab. Mafi faida, ya saya sadik, mafi faida. Mafi kwaisinta. Lianaka ish, masawaita mahwal hadaf fil haya. Hindi mo natamo, hindi mo nakuha ang tunay na layunin dito sa mundo. Mga kapatid, sa Suratun Nisa, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naghayag na kanyang pinagsabihan, na kanyang pinag-utusan o kanyang pinayuhan ang mga nauna sa Propeta Muhammad, sa lahat ng mga propeta. Anong sinabi niya? Na magkaroon ng bawat isa ng takot sa Diyos. Wallahi, alam mo ang sarili mo kapatid, kung ikaw ay may takot sa Diyos o wala. Alam mo ang sarili mo, anong ugnayan mo, connection mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit mga kapatid? Sino ba ang tunay na nakakaalam sa sarili ng tao? Tunay na kaibigan mo, your best friend knows you very well? Wallahi, that is a lie. Limited lang ang binibigay sa iyo ng tunay na kaibigan mo. Ni magulang mo, asawa mo, kahit sinong mahal mo sa buhay, lahat mo binibigay, sekreto mo, alam niya. Ang tunay na nakakaalam sa sarili, sino mga kapatid? Ha? Sino? Sino? Si Allah. Marami kasing sumagot eh. So hindi muna ito ibibigay. Si Allah o ang Allah ang tunay na kababatid sa sarili mo, at sino pa bukod sa Allah? Ha? Sino? Sino? Sarili. Correct. Marami kayong sumagot. Disqualified. Ang sarili. Balil insanu ala nafsihi basira. Katotohanan ng isang tao ang siyang tunay na nakakabatid sa kanyang sarili. Alam mo kung ikaw ay peke sa sarili mo. Alam mo kung ikaw ay pakitang tao. Alam mo kung ikaw ay mapag-imbot. Alam mo kung ikaw ay makasalanan, mabuti sa kapwa-tao. Alam mo ang sarili mo kung tunay kang dalisay. Alam mo ang sarili mo kung totoo kang matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tunay na nakakabatid sa sarili ay ang kanyang sarili mismo. And of course, no other than the one who created you. Ang aya na sinabi natin kanina, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Suratun Nisa. Katotohanan pinayuhan namin, pinagsabihan namin ang mga nauna sa iyo, Muhammad, ang mga naunang mga propeta, ang mga unang henerasyon, at ikaw Muhammad, o lahat ng mga mananampalataya, na magtaglay kayo ng tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang sino mang tunay na magkaroon ng taglay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay na magtatagumpay. Saan? Dito sa mundo. Saan?
lalong-lalo na sa buhay na walang hanggan, sa araw ng paghukom. Ang sabi ni Ibn al-Qayyim al-Jawzi, Allah yarhamu, man arada al-afiyah was-salama fa-alayhi an yattaqillaha azza wa jal. Ang sino mang gusto niya na magkaroon ng tunay na maraming karamihan na mabuti, kasaganaan ng buhay, katahimikan ng buhay, katiwasayan ng buhay, katahimikan ng buhay, ang lahat ng pagpapala at habag at tagumpay ay mapasa kanya, kailangan siyang magtaglay at magkaroon ng tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi mga kapatid, at-taqwa Allah huwa al-asas fil haya wa huwa an-najahu fid dunya wal akhirah. Wa hadha huwa alladhi ma nasallahu bihi al-umam as-sabiqah wa hatta ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. And this is the advice, and this is what Allah subhanahu wa ta'ala commanded Prophet Muhammad in the generation before him, that they should fear Allah subhanahu wa ta'ala. Pati rin sa Quran, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayo na mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa tunay na pagkatakot. Takot sa Allah. Pagkatapos ay huwag niyong hayaan ang inyong sarili, ang inyong buhay na nabubuhay kayo dito sa mundo, na kayo ay mamatay na hindi kayo kabilang sa mga taong tunay na mga Muslim. Katakutan ninyo ang Allah ng tunay na pagkatakot sa pamamagitan ng dapat mamatay kayo na kayo ay tunay na mga mananampalatayang naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, bakit? Dahil may Muslim siguro na namamatay na sila ay hindi napatawad ng Allah at hindi totoong Muslim at peke ang kanilang pananampalataya. Ngayon, mata'rifu taqwa. Ano ibig sabihin ng taqwa? Anong ibig sabihin ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang takwa ay ang pagkatakot sa Allah. Kung ano man ang pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala ay atin dapat sundin. Tulad ng sala, oras ng Fajr, gigising ka at gigising ka talaga dahil natatakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Fajr ay ang sala ng Fajr ay kanyang pinag-utos. Kaya tayo mga Muslim ay kahit anong sarap ng tulog natin, kahit anong pangpagod natin, pagod man tayo sa trabaho, ano man ang ginawa natin sa gabi, ay gigising at gigising tayo dahil kung tunay na tayong natatakot kay Allah, ay gigising at gigising tayo sa oras ng Fajr. Very good, mashallah. Yun ang takot sa Allah. Ano pa? Dagdagan mo. Ang pag-aayuno. Okay, nandun na tayo sa mga limang ano. Ang takot sa Allah ay ang pagsunod sa kanyang mga pag-utos. Ano pa? Diba? Kung ano man ang pinagbabatas ni Allah at hindi sang-ayon sa gusto mo, dahil natatakot kay Allah, susundin mo ang kanyang pagbabatas at ang kanyang pinagbabawal kahit hindi gusto ng iyong sarili. Masya-Allah. Takbir! Dapat itong ibigay. Masya-Allah. Takbir, masya-Allah. Masya-Allah. Mujtahid. Arrafa at-taqwa, ma ma'na at-taqwa. At-taqwa Allah azza wa jal huwa التقوى الله عز وجل هو أن تجعل بينك وبين الله عذاب الوقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهذا ما عرف أكثر من الجمهور من العلماء. التقوى الله عز وجل هو أن تجعل بينك وبين ربك الوقاية أو تخشى عذاب الله بوقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. Ganun yun. Ganun yung sinabi niya. Ang takot sa Diyos o Diyos na ang Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na takot ay ang gawin mo ang sarili mo na maglagay ng hardin sa pagitan mo at sa pagitan ng iyong tagapaglikha, na ang hardin na ito
ay natatakot ka doon sa mga bagay na kanyang ipinagbabawal sa iyo. Natatakot ka doon sa kanyang mga parusa. Dahil pag ginawa mo yun, ay may kaparusahan sa gagawin mo na hindi niya gusto. Biimtithali awamiri, at ito yung pagsunod sa kanyang mga pag-uutos, katulad ng sala, ang hajj, ang saum, ang mga mabuting mga gawain, at ganun din ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ijtinab, hindi lang yung pag-uutos ng mabuti o takot sa Allah, datapwat kasama pati na ikaw ay ipagbabawal mo ang kanyang mga ipinagbabawal. Yun ang tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama pati ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, na ikaw, sa isa sa mga sinabi ni Ali bin Abi Talib, ito ang maganda sa sinabi ni Ali bin Abi Talib. Sino si Ali bin Abi Talib? Sino siya? Hindi siya propeta, bro, na unsa di ay mubay. Ha? Si Ali, ano siya? Ali bin Abi Talib, sino siya? Chewin? Hindi siya tiyuhin ni propeta. Hoy, mga Muslim. Sino si Ali bin Abi Talib? Ha? Pinsan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil siya ay anak ni Abu Talib. Si Abu Talib ay kanyang tiyuhin. Anak niya si Ali. Si Ali bin Abi Talib, sinabi niya, "At-taqwallah huwa khawfun minal jalil. Al-khawfu minal jalil wal-amalu bitanzil wal-rida'u biqalil wal-isti'dadu biyawmir rahil." Allahu Akbar. Mashallah. Tignan nyo yun, mga kapatid. Mga kapatid, wallahi napakagandang aralin ito sa atin, sa ating pag-hajj. Pasalamat tayo bawat oras sa ating pag-hajj. Mamaya tayo ay pupunta sa Jamarat, magbabato tayo. Pangalawang araw ng ating pagbabato. Lagi tayong may lecture, lagi tayong pagpapaalala. Dahil ang tunay na dapat magkaroon tayo ng kaalaman, tunay na dapat anong baon natin na magkaroon tayo ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napaka-importante ito na dapat nating malaman ito. Ano ba ang tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala? Isa sa sinabi ni Ali bin Abi Talib, bukod dun sa ating naging definasyon kanina, ay khawfun minal jalil. Yung matakot ka sa iyong tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagbabatid sa iyo. Nakikita ka niya, naririnig ka niya, alam niya kung anong nasa puso mo na wala kang pwedeng itago. Hindi ka pwedeng mapagkunwari, bro. Hindi ka pwedeng maging plastic. Dahil alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu mada fis sudur. Alam niya kung ano ang batid niya, ang lahat ng nasa puso ng kanyang mga alipin. At lahat ng dito sa dunya, sa labas ng dunya, li'annahu al-khaliq wa huwa alim. Siya ang pinakamaalam at siya ang lumikha. Alam niya ang batid niya ang lahat. So ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang katakutan mo siya na saan ka naroroon, alam niya at batid niya ang ginagawa mo. Anong gagawin mo na haram? Alam niya yun. Anong gagawin mo na kabutihan? Alam yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kung baga, isang tao, halimbawa ikaw, sinasabi ng pulis, bawal ito na gawin mo. Nandyan ang pulis. Gagawin mo? Bro? Lesen ta khawf. Ha? Lesen ta khawf. Asan fi mukh? Filipini, kwes mukh. Alam niya yun. Nandyan yung pulis. Kailangan nakabantay. Matatakot ako kasi nandyan ang pulis. Minsan, pag wala ang pulis, sawi kida, suwaya. Li, asan mafi pulis? Ha? Yan ang problema. Nagbibigay ka ng sabi mo okay lang. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi ganun. Al-ihsan, mata'riful ihsan ayyuhal ikhwa. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ang ihsan, ang siyang pinakatatlong uri sa relihiyon na pinakamataas ang kanyang angkat na pananampalataya. Ang Islam ay gawa, ang iman ay ang paniniwala ng puso,
At ang ihsan ay magkasama ang paniniwala at kilos na ikaw ay sinasamba mo ang Allah, gumagawa ka ng kabutihan na parang alalaong baga nakikita ka ng Allah na hindi mo naman siya nakikita. Pero alam mo na nakikita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala at yun ang nagiging hadlang sa'yo para hindi gumawa ng kasalanan, kapatid. Hada huwa taqwa. Takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa ay ang al-khawfu min al-jalil wal al-amalu bitanjil. Ang gawin mo ang mga pag-uutos ng Allah na sinabi niya sa Quran. Mga kapatid, kung ikaw ay Muslim, ano ang silbi ng Quran at salita ng Allah kung hindi mo ito susundin? Di ba? Para mapatunayan na ikaw ay tunay na Muslim, gagawin mo. Kilos yun eh. Pag-uutos yun ng Allah. Dahil ang wajib, mayuthabu fa'iluhu wa yu'aqib tarikuhu. Ang wajib ay may gantimpala ang gagawa at may kaparusahan ang hindi gagawa. So ang takot sa Allah ay gagawin mo ang mga pag-utos niya at lalayo ka doon sa kanyang mga ipinagbabawal ang Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang tunay na takot. Ibig sabihin, ang sinabi ng Allah sa Quran, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumusiyam, mag-ayuno kayo, mag-ayuno. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Ang pag-uutos ng pag-hajj ay ito ay inuutos sa mga tao na mga kamusliman na kaya nilang mag-hajj. So pag-uutos gawin mo. Dahil pag hindi mo ginawa ang pag-uutos, kasalanan ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa ay al-rida'u bil qalil. Subhanallah, kasama pati. Ar-rida'u bil qalil ay ang makontento ka sa maliit na ipinagkaloob sa iyo ng Allah. Kasama yun sa takot sa Allah. Ngayon, ito ang katanungan. Ano ang ugnayan sa takot mo sa Allah doon sa ikaw ay maging makontento sa ibinigay sa iyo? What is the connection? Is there connection between you are satisfied or you are contented of what Allah hath given you, and this is a form of fearing Allah? Mayroon bang connection na ikaw ay may takot sa Allah, na ikaw ay kontento doon sa ipinagkaloob niya sa iyo? Sagot. Sinong sasagot? Luzon, Visayas at Mindanao. Meron? Wala. Sumuko sila. Akin na yan. Hindi umipik ang inyong kape ngayon. O, anong sagot mo, bro? Sige, yan. Alika dito sa harap. Alika dito sa harap para malaman mong sagot. Nagtatanong siya, ano ang tanong? Yan ang taong ready. Bro, ang tinatanong mo sa akin ngayon, ano ang tanong? Halika dito. Sabihin mo sa harap, Ustad. Oh, ano ang tanong ko? Sige. Hindi ko naintindihan yung tanong mo. Ano ang ugnayan na ikaw ay may takot sa Allah ayon sa sabi ni Ali bin Abi Talib na pag nagkaroon ka ng takot sa Allah kasama na ikaw ay kontento ka sa mga ipinagkaloob sa iyo na maski maliit? Anong connection niya? Huwag kang titingin dyan. O sige, Arabic mo para maintindihan natin. Arabikin mo daw. O sige. I-Arabic ko. Kasi Arabic ang kanyang sagot. Ganun ba yun? Tapos yung sagot niya, I-Arabic ko. Tapos i-Arabic mo din ang sagot. sa kanila. Iyan ang nangyari sa kanila. Nandiyan ka naman. Okay. ما هو العلاقة أو ما هي العلاقة بين أنك تتقي الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت لأنك من صفات الذين يتقون الله سبحانه وتعالى هو يكون رضا بما قسم الله عليه حتى ولو قليل. Takalam bil Arabiya. Pakinggan nyo mga kapatid. Huwag ka na marawahin. O sige, ano sagot? Ulitin mo.
Matatapos na yung oras. Sige, upo ka na lang. Sige lang, okay lang. Sige lang, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Mas pagdating yan sa mga contestant, disqualified na yan. Kasi yung oras. Sige bro. Sige bro. Okay lang on opinion. Okay yun, opinion. Sasagot ka naman talaga opinion di ba? O sige. Okay, para sa akin ang connection natin sa Allah bilang pagkokontenter natin na ano? O yun. Sige, nandun ka na. Huwag ka ulang. Dahil sa takot natin at saka connection niya sa pagkakaano natin, kokontento sa wait lang, may answer na ako kanina na ano ko. Nawala. Wait lang. Bro, hindi ka pa nagtigulang ba eh? Hindi pa, bata pa. Ano ko? So yun nga. Ang kagandahan doon na magiging matigas ang ulo natin. At saka mawawala doon ang takwa natin sa Allah. So magiging matigas talaga ito. Ay, okay lang to. Parang kulang pa man to sa akin. Kaya magiging matigas ka talaga. Mas mag-crave ka talaga. At saka yung desire mo talaga lalakas na hanggang sa masira yung takwa mo sa Allah. Yun lang para sa akin. Hanggang masira yung takot mo sa Allah. So hindi ka na-content. Masya Allah. Takbir! Jazahullahu khair. Maganda ang opinion na sinabi niya. Correct. Ilang mga tao na minsan dahil hindi sila kontento sa ipinagkaloob ng Allah sa kanila ay naliligaw ng landas. Gumagawa ng kasalanan at hindi sila makontento sa bigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagrereklamo pa sila sa Allah subhanahu wa ta'ala doon sa, ano ba yan? Hindi, meron pa akong mas mabigat ng tanong. Meron pang mas mabigat na dahilan kung bakit ganun yun. Dahil sa inggit niya, nasira ang buhay niya, pinatay niya ang isang tao, hindi na kontento, nawala ang takot niya sa Allah dahil sa hindi siya satisfied. Very good. Pangatlo mga kapatid ay al-rida'u bil qalil. Pangatlo ay al-isti'dadu bi yaumir rahil. Ito yung pagpreparasyon mo sa araw ng paghukom. Anong preparasyon? Preparasyon mo sa araw ng paghukom sa mga gawain mong mabuti dito sa mundo. Bro, bakit ka nagsasala? Bakit? Takot sa Allah. Very good. Bakit tayo nag-hajj, nag-ayuno? Bakit? Para sa paraiso. Di ba? So, ibig sabihin, tayo rito sa mundo, mayroon tayong mga gawain na bakit natin ito pinagsisikapan dahil gusto natin magkataglay ng takot sa Allah na siyang ating preparasyon sa araw ng paghukom. Al-khawfu minal jalil, wal-amalu bitanzil, warida'u biqalil, wal-isti'dadu bi yaumir rahil. Magandang definasyon nito, di ba? Ito daw ay ang takot mo sa Allah na ikaw ay nakikita niya maski hindi ka niya nakikita. Pangalawa, ang pagsagawa mo sa mga pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anong pinag-uutos niya sa Quran. Pangatlo ay makontento ka doon sa ipinagkaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala maski maliit. Pang-apat ay ang preparasyon mo doon sa araw ng paghukom sa mga mabubuting gawain mo dito sa mundong ito. Yan ang sinabi ni Ali bin Abi Talib. Sino ang kaya niyang ulitin ng apat na ito? Sige, taas ang kamay. Apat. Sige, halika. Ito, bawi. Dali. Kaya mo, bro. Dali-dali. Maunan ka na maging danon. Lulusob na naman yan. Wallahi, bro, hindi yan mapigilan. Taga mamasapano ito. Takbir! Mashallah. Sige, bro. Ulitin mo yung apat. Taqwa na al-hawfu minal galil. Al-hawfu minal galil. Wal amalu bitanjil. Wal ibtibadu anil maasi. Yun na lang. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Gantimpalaan ka ng Allah. Takbir! Mga kapatid, kulang ang sagot niya. Okay, nakuha na natin ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ito? Gaano kahalaga, kapatid? Gaano kahalaga na dapat mayroon ka sa buhay mo? Dahil, bakit mahalaga ito na dapat magkaroon tayo? Kung baga sa adimat,
Bawal sa atin ng adimat. Anyway, kumbaga sa adimat, kumbaga sa protection at depensa mo, kumbaga sa yaman mo, kumbaga saan ka pumunta na anong dapat meron ka, itong takot sa Allah. Kahalagaan nito, tagumpay dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. At ganyan kaimportante ang pagkaroon ng taglay na tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sabi sa ating diskusyon, al-mawdu'una al-yawm at-taqwallahi wa husnul khuluq. Yung ang ating paksa ngayon ay magkaroon ng takot sa Allah at mabuting pag-uugali. Okay. May hadith si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay iniulat ni Tirmidhi, na ito ay sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma aktharu yudkhilin nas ilan nar, ma aktharu yudkhilullahu an-nasul jannah, faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, at-taqwallahi wa husnul khuluq. Tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang dahilan para anong dahilan na ang tao ang siyang dahilan na makapasok sa paraiso? Anong dahilan na maraming tao na makakapasok sa paraiso? Ang sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, magkaroon ng tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at magkaroon ng tunay na may pinakamagandang pag-uugali. Allahu Akbar. Magkaroon ka ng takot sa Allah at hindi maghiwalay ang magkaroon ka ng may magandang pag-uugali. Bakit mga kapatid? May ugnayan ito, may ugnayan. Ang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, ittaqillaha haythuma kunt watbi'is sayyi'atal hasanata tam'uha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Tignan nyo, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, fear Allah wherever you are and follow up the bad deed with a good one. Why? Because the bad deed that you perform and you followed it with the good deeds, it will wipe it out. The bad deeds will be perished and it will be changed into a good deeds. Subhanallah. هذا الذي ما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Sila yung mga tao na nagsisigawa ng mga kabutihan pagkatapos ng sila ay nagkasala sa Allah. At pagkatapos ang kabutihan na ginawa nila, ang kasalanan na ginawa nila ay mawawala. Papalitan ito ng mga kabutihan. Ang sabi ng hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala kahit saan man kayo naroroon. Kahit saan man lugar kayo naroroon. Ang takot sa Allah hindi dahil ikaw ay nandito lang sa Hajj. Pagkatapos ng Hajj, anong natutunan mo dito? Dapat dala-dala mo ito. Ang pagkatakot sa Allah hindi lang sa buwan ng Ramadan. Pinigilan mo ang dila mo. Hindi. Kailangan din ito ay hanggat pagkatapos ng Ramadan. Ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala kahit saan ka maroroon, at sinabi ni Propeta, sundan ang masamang gawain o nagkasala ka sa Allah ng mabuting gawain dahil mawawala ang masama mong gawain na papalitan ng Allah ng mabuti dahil lamang sa pagsunod ng magandang maggawain at pagtatawba mo sa Allah at pagbabalik loob. Subhanallah, look at this. Napakaganda ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kahit saan ka man naroroon mga kapatid, dala-dala mo ito. Dito sa hadith na binanggit natin kanina na sinabi ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ni Propeta, tinanong din siya, sinunod niya doon. At ano rin ang dahilan, kapatid, tignan nyo to ano rin ang dahilan kung bakit maraming tao na siyang dahilan na siya ay makakapasok sa impyerno. Ang una, dahilan na makakapasok sa paraiso, takot sa Allah at kailangan mayroon kang mabuting pag-uugali. Pangalawa, anong dahilan ang bakit ang mga tao ay makakapasok sa impyerno? Anong dahilan na bakit sila maraming makakapasok sa impyerno? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-fahm. Al-fahmu wa al-farj, waliyaudu billah. Ang dahilan kung bakit maraming tao napapasok siya sa impyerno ay dahil sa dila.
dahil sa bibig niya at dahil din sa maselang pribado ng kanyang katawan. Sexual organ ng tao. Bisadakatikun li'annani ra'aytukunna ahlun nar an-nisa. Faqila ya Rasulullah, masabab anna an-nisa kathirun mayadkhulun nar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maaring ito ay magpapapigil sa inyo sa pagpasok sa impyerno. Bakit? Kasi nakita ko sa impyerno na ang karamihan na makakapasok ay mga babae. Al-waliyaudu billah. In fairness, I'm sorry sisters in Islam, but this is the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My task and my obligation is only to convey, and I don't want to judge anyone. Allah subhanahu wa ta'ala and in His Prophet, they are the one who only judge. Pero ito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano kaya ang dahilan? Bakit ang mga kababaihan, karamihan sa kanila, makakapasok sa impyerno? Sige. Masya Allah, 2 na, 3, 4, nauna. Sige. Bro, anong dahilan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang maikling paliwanag doon sa hadith na yon ay dahil sa unang-una, yung giba, yung namima at yung buhtan. Dahil alam naman natin na mga kababaihan ay mahilig sila sa pagbubunganga or pakikipagchismisan. So, yun yung reason bakit sila ay makakapasok sa paraiso. So, hindi lang ay sa impyerno, sa Jahannam. So, mga kapatid, iwasan natin yung pagsasalita na hindi maganda sa mga kapatid natin. Hindi lang yung para sa mga kababayan, para din sa mga kalalakihan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ang sagot niya ay nisf. Mafi kamil, mafi simsim sawa-sawa kulu kamil. Hindi siya kumpleto. Ang sagot niya ay half. Paidu, namba ni patalo ko, paidu. O sige bro. Hindi pagsunod sa asawa. Sa kanyang asawa, Ustads. At saka yung katulad ng sinabi. Patay tayo niya ngayon. Ang hindi nyo daw pagsunod sa inyong mga asawa, mga sisters. Sila ang nagsabi doon. Ha? Backbiting. O ano pa? Ha? Ikaw bro, alika dito. Ito, mandirigma ito eh. Ano? Dali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa akin pa, dahil sa fitna, ang mga aura nila hindi nila tinatago kumbaga sa... Specific na tanong talaga ni Ustad. Dahil? Sige. So yun nga, ang point talaga dun, kung bakit nakakapunta sa Jahannam karamihan ay babae, dahil sa dila nila. Dahil sa lambot ng dila nila. Yun nga. Okay. Dahil sa lamot ng dila natin lahat. Okay. Kasi nga wala itong buto. Walang pigil ito na magsasabi na kahit ano ito nagdadala ng fitna sa lahat. Ganun. Ay, yung pangalawa. Ikaw. Wait lang, ako na magkukas. Ustad, dahil sa nabanggit mo kanina hadith, Ustad, yung pagsasadaka nila, Ustad, yung... Akin na yan, mawawala. Dahil sa dila at dahil sa pagpapakita ng katawan. Sinabi na yun, sim-sim sawa-sawa. Magkapatid ang sagot nyo. Mga kapatid, doon sa hadith na yun, mga babae ng pagmumura at ganun din paglilibak, panginginsulto at lahat ng mga salita na hindi mabuti na nagagaling sa dila. Pero ang sabi doon ay kathratulaan, yung laging pagmumura. Bro, nagmumura ang lalaki, tama? Sino mas maraming pagmumura? Lalaki, babae? Sino? Sino? Lagot kayo sa mga asawa nyo. Sige, importante, nakita nila bro, naipakita mo sila. Ngayon, pangalawa, ito pangalawa, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, takfurnal ashir. Ang takfurnal ashir, pangalawa mga kapatid na dahilan, dahil mang babae nakadahilanan sa lagi siyang nagrereklamo at hindi kontento at iniinsulto niya ang kanyang asawa. Si Samranaw na babayad di bakaswat, babayad tapiian, babayad tadmiyang kikarumanian. Bro, ang ibig sabihin nito sa Tagalog, babae na lagi siyang nagrereklamo na hindi makontento na iniinsulto ang kanyang asawa. Umuwi ang kanyang asawa na umuwi ng galunggong na pagkain, sasabihin niya,
Umuwi ka pa ng galunggong. Buti pa yung silingan natin dyan, nakakapitbahay natin, manok at saka karni. Ikaw, puros galunggong. Buti pa yung asawa ko, yung kapitbahay natin, yung pinsan ko, kamag-anak ko, yung asawa niya, naibili niya ng mga alahas. Ako, napapagod, laging nagrereklamo. Lahat ng lalaki, ginagawa lahat, pero isang pagkakamali ng lalaki, hindi ka na makarinig dahil misis mo ganyan na. Waliyaudubillah. Mga sisters at kahit sino, dapat iwasan ito. Ang babae na siya ay gusto niya nakalugdan ng Allah, na mahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan magkaroon siya ng sifat na sifat na katangian, na siya ay pag nakikita ng kanyang asawa, ay siya ay nalulugod ang kanyang asawa. Nasisiyahan ng kanyang asawa sa kanya. Pangalawa, pag ang babae na ito ay pinag-utusan ng kanyang asawa, sinusunod ng kanyang asawa na babae. Ang lalaki, pag inutusan mo ang babae na asawa mo, pag sinunod kanya, wallahi ito ay kalugod-lugod sa Allah. Pangatlo, pag umalis ang lalaki sa bahay at ang babae ay naiwan sa bahay, panatag ang lalaki na ang babaeng ito ay alam niya ang kanyang dignidad, na hindi siya dapat makipag-usap o magkaroon ng relasyon sa kahit sinong lalaki habang ang kanyang asawa ay wala pa sa bahay. Yan, pag yan ay naging katangian niya ng babae, kalugod-lugod yan sa Allah, sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga propeta. Napakadali lang ang mga babae actually na pumasok sa paraiso. Sinabi na hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafadat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli ay abwabin syi'ti fil jannah." Subhanallah, look at this. There are only 4 things, manifestations, that Allah will allow the women to enter in paradise, and he or she will be chosen in any doors, subhanallah, in any gate in paradise. The hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if the woman prays 5 times daily prayers, second, and she fasts during the month of Ramadan, and the third thing is that she protects herself, chastity, because she fears Allah and she fears in take cares of the image of his husband. And when his husband told her and commanded her to do something and she follows it, and the angels of Allah in the day of judgment, they will say to the atin, lalong-lalo na kung ikaw ay Muslim, ikaw ngayon ay nag-Hajj, ikaw ngayon ay balik Islam, alam mo ang sarili mo. Di ba sinabi natin kanina, kinuwento ko, alam ba natin sarili natin? Sino ang hindi niya alam ang kanyang sarili? Itaas ang kamay, ibibigay ko ito. Walang tumataas, ibig sabihin matatalino. Alam nila ang sarili nila. Okay, bro. Kung alam mo ang sarili mo, ngayon, nag-Hajj ka na, alam mo na Muslim ka na, alam mo ang pinagbabawal, alam mo ang pinag-uutos, dapat alam mo ang sarili mo. Paano ka makitungo sa Allah at sa mga tao? Mga kapatid, bakit dito sa hadith na sinabi ni Propeta, ano ang ugnayan ngayon? Doon sa sinabi na ang makapapasok sa paraiso ay ang dahil sa takot sa Allah at dahil din sa mabuting pag-uugali. Ano ang ugnayan sa takot sa Allah sa mabuting pag-uugali? Ito talaga, sundalo ito talaga ito ng Islam. Sagot ng sagot, trying hard ang sagot niya, sige pa rin siya. Ha? Ang kondisyon Tagalog, pag hindi Tagalog, disqualified. Oh, kaya mo Tagalog? Hindi niya kaya Tagalog. Okay. Bro, teka lang. Hindi, unfair kung magsasalita yan ng lingwahe niya at maraming nakakaintindi. Di ba? Papayag ba kayo? Oh, hindi. Yun ang ugnayan yun. Kung sino nagtataglay ng mabuting pag-uugali, napakabuti niya sa kanyang kapwa-tao, sa kanyang mga kapatiran. At kung sino magkaroon ng tunay na takot sa Allah, mabuti ang pakikitungo niya sa Allah dahil gagawin niya ang mga pag-uutosan ng Allah at ipagbabawal ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Dito sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugali na makikita mo sa kilos mo na paabain mo yung pasensya mo sa kapwa mo Muslim. Yun na lang. Masya Allah. Takbir! Jazakallah khairan. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Gantimpalan siya ng Allah. Okay. Sandali. Hindi pa rin bumalik yung iniisip ko kanina. Nawala tuloy yung iniisip ko kanina. Aktharo minkum
indi majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Allahu Akbar. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, ang sinong magiging kasama ko na malapit sa akin sa araw ng paghukom sa paraiso, at ang sino rin na siya ay magiging kapitbahay ko sa araw ng paghukom, ay kung sino sa inyo ang may pinakamabuting pag-uugali. Allahu Akbar, ya Allah. Sino mang tunay na magtaglay na siya ay may mabuting pag-uugali, na kumpleto niya ang kanyang pananampalataya, ang kanyang relihiyon, dahil sa pag-uugali. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam sinaksihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Katotohanan niya, Muhammad, ikaw ang tunay na nagtataglay ng pinakamay busilak na pinakamabuting pag-uugali dahil sa nagtataglay sa iyo. Sinaksihan ng Allah, at yan ay sa Quran. Ngayon mga kapatid, magbigay tayo ng mga ano ang mga katangian ng mga taong may takot sa Allah. Magbigay tayo ng 5. At ano rin ang katangian ng mga tao na sila ay may mga mabuting pag-uugali. Okay? Very good. Bago yun, sagot. Palagay mo, ano ang mga katangian ng tao na siya ay matakutin sa Allah? Sagot, ikaw, sige. Ano? Ito, kapatid natin. Ano ang takot sa Allah? Ito. Ano yun, sir? Sige. Matakutin sa Allah, Ustads. Katangian ng tao na siya ay may takot sa Allah. Mabuting ugali, Ustads. Akin na yan. Ustad. Sige. Pagsasagawa ng sala. Pagsasagawa ng sala. Kasama pa rin yan. Pagsunod sa lahat ng kanyang kautusan. Pagsunod sa kanyang mga kautusan. Gusto ko dalil, hindi kuro-kuro, hindi opinion, hindi usapang barbero. Gusto ko galing sa Quran, dalil. Subhanallah, that is in the Holy Quran. Quran, yalla, taal. Sige, hahabol na siya ngayon. Diyan ka na lang, Ustad. Oo, sige. Diyan ka na lang. Ano ang katangian ng isang... Ano sagot niya? Maghilom, lewak maghilom. Sige. Ang kabutihan ng ugali ay... Kabutihan ng ugali? Hindi. Ano yan? Kuro-kuro lang yan. Ito. Kinakailangan natin dalil sa Quran. Sige. Innamal mu'minuna ikwa. Basta. Quran yan, pero hindi siya tufan. Ayun, kapatid natin. Pagsasala po. Tapos, pag-iwas sa mga pinagbabawal. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya Syekh. Quran yan, pero hindi siya tumpak. Mga kapatid, basahin natin. Dalil sa Quran. Mga sifat, mga katangian ng mga taong nagtataglay ng tunay na takot sa Allah. Mismo sa Suratul Baqarah. Unang verso ng Suratul Baqarah, pagkatapos nun, Alif Lam Mim. Dhalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Sinabi na ng Allah subhanahu wa ta'ala na gabay sa mga taong matakutin sa kanya. Sino ito? Binanggit. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sino yung sumagot ng sala? Kanina. Sala? Unang sagot mo? Allahu Akbar. So hindi ko nakita yun Pero sagot yun Nandun yun sa Quran Kung sino yung, pero nauna siya, di ba? Sala? Anong unang sagot mo? Hindi sala, di ba? Sabi mo paggawa ng? Dalil. Takula, hindi yun. Pero yung sala, okay yun. Sala. Nandun yun. Mga kapatid, anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi niya nakuha. Wag. Tubig ko yan. Wag mo yan ibigay. May tubig doon. Kumasya doon. Bro, subhanallah. Tignan nyo Alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mga katangian ng mga tao na sila ay matakutin sa Allah, naniniwala sila sa mga hindi nakikita. Naniniwala tayo sa Yaumul Qiyamah. Naniniwala tayo sa parusa sa araw ng paghukom at sa libingan. Naniniwala tayo sa mga magiging asawa natin na marami sa paraiso. Amen, ya Allah. Masya Allah. Marami ka ng duwaya doon, bro, sa paraiso. Ano pa?
naniniwala tayo sa impyerno. Hindi yan nakikita, di ba? Naniniwala tayo sa mga anghel, hindi natin nakita ang anghel. Naniniwala tayo sa Allah na Diyos na tunay na dapat sambihin, hindi natin nakikita. Adiya ulumul ghaib. Pero pinapaniwala natin yan. Yan ang mga unang katangian ng mga taong nagtataglay ng takot sa Allah. Pangalawa, sila yung nagsasagawan ng mga salah. Pangatlo, yung pagpapatira pa. Pangatlo, sila rin yung mga tao na sila ay namimigay sa mga bagay na ipinagkakaloob namin sa kanila. Anong biyaya sa'yo ng Allah? Magbigay ka, bro. May pera ka, magpalibre ka minsan. May mga gamit ka, ibigay mo, mga gusto mo, ibili mo. Yung mga biyaya sa'yo ng Allah, ibahagi mo. Sa Quran din, mayroon din nabanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga katangian ng mga tao na tunay na matakutin sa Kanya. Ano sabi ng Allah? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas ulaika yuhibbul muhsinin. Subhanallah. Tignan to mga kapatid. Sabi ng Allah, kasama dun, ano yung kanina? Tatlo, di ba? Anong idagdag natin? Sabi ng Allah, ang mga tao mga matakutin sa Allah, sila yung namimigay sa oras na mayroon sila at sa oras na wala sila. Bro, mayroon tao na namibigay na wala siya pero namimigay pa rin? Wallahi, totoo yan. Ibig sabihin, may takot siya sa Allah. Hindi namimigay ka dahil sabi mo may trabaho ka lang. Minsan may mga tao na namimigay dahil may trabaho siya, may pera. Maski wala ka, magmigay ka. Anong pagbibigay? Maski yung pagtawa mo, pagngiti mo sa kapwa mo. Mga kapatid, ano ba ang husnul khuluq? Ito, sasabihin natin yung mga husnul khuluq. Pangalawa ay wal kadhimin al ghaid. Sila yung ang kanilang nakokontrol nila ang kanilang galit. Allahu Akbar. Sino sa inyo rito itaas ang kamay ang hindi niya nakokontrol ang kanyang galit? Minsan. Oh, mashallah, matapang ito, tausog. Yun din. Hindi nakokontrol, di ba? Ako rin, kasama ninyo. Totoo yan. Minsan ang galit mo, hindi mo makontrol, di ba bro? Pero ang tunay na matakutin sa Allah, dapat niya nakokontrol. Ito ang sinabi ng Allah. Wal kadhimin al ghaid. Sila yung ang kanilang mga galit ay kanilang nakokontrol. Wal kadhimin al ghaid wal 'afina 'anil nas. Sila pa yung pati na sila ay nagpapatawad sa mga taong nagkasala sa kanila. Bro, nagkasala sa'yo yung tao, patatawarin mo? Ha? Oh, pag pinatawad mo yun, kasama yan sa tao na nagtataglay na may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala at mahal ng Allah ang mga taong nagsisipagkabuti. Ano naman yung mga taong katangian nila na lima na sila ay may mga mabubuting pag-uugali? Bro, masasabi mo ba na may mabubuti kang pag-uugali? Dito mo makikita. Una. Sige. Ano? Oh, Masya Allah, pagtitiis. Takbir! Allahu Akbar. Kasama yan, yung pagtitiis. Mga tao na katangian nila na may mga mabubuting pag-uugali, sila yung kalamu tayyib. Sila yung may mga salita na mabubuti sa kapwa-tao. Anong sinabi ng Allah sa Quran? Wa qulu linnasi husna. Magsabi kayo, magbityo kayo ng mga salita na mabubuti sa mga tao. Mga kapatid, mga gawain na kung saan sinabi rin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na mga tao na sila ay mahal ng Allah ay alladhina yudkhiluna surur alan nas. Sila yung nagbibigay ng maraming saya sa mga tao, hindi pabigat sa tao. Kaya pangalawa rin na katangian ng tao na nagtataglay ng mabuting pag-uugali ay sila ay al-wajhu talak o wajhul bashush. Ibig sabihin may pagmumuka na maaliwalas. Bro, paano yung buka na may maaliwalas na pagmumuka? Paano yun? Ha? Laging nakangiti. Hindi yung magbisita ka sa kanya, hindi ka pa nakabisita, kang baki. Ya Sheikh, dakika wahid? Akal mi dakika? Taib. Ang tao na siya na nagbisita ka sa kanya ay nakangiti. Hindi yung nagbisita ka sa kanya tapos hindi pa siya nagtanong, sasabihin niya sa'yo, bakit ka nandito? Anong kailangan mo dito? Bakit hindi ka doon pumunta? Tapos hindi pa nakangiti. Bro, palagay mo, tama yun? Allahu Akbar. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah